Kumusta sa lahat nating mga kapatid na palaging nagsubaybay sa atin sa ating YouTube channel. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Sandali muna mag-adjust muna tayo mga kapatid. Ah, muli kong makasama ninyo sa pagkakataong ito upang tatalakayin natin ang mga katanungan at ang sagot tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Kumusta po sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay? Adjust muna tayo sa ating YouTube channel. At una nating gawin ngayon ang pagtalakay sa isa sa mga katanungan o ibang mga katanungan ang pumasok sa ating YouTube channel, no? At pagkatapos sa pagtalakay natin, acknowledge natin yung mga pumasok na mga chat o mga message sa chatboard natin, no? So, kumusta sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay sa ating palatuntunan? Pwede kayong magtanong noong nakalipas na YouTube live natin. Maraming mga kapatid nating nagtatanong tungkol sa pananampalataya ng Simbahang Katoliko, kaya ating sasagutin ito. So, sa lahat, inanyayahan ko kayo na magsunod din sa YouTube channel ni Father Darwin Gitgano at saka sa YouTube channel ng ating mga kapatid sa Kotos TV na paraging nagsagot din naman sa mga katanungan tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Isa sa mga sagutin natin yung tanong sa ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya na totoo o mano, kung totoo ba nasa kasaysayan ng Simbahang Katoliko ay merong Papa o Santo Papa na babae. Baka narinig ninyo yan, yung tinatawag nilang Pope Juan. No, totoo ba? So, mula pa noon mga kapatid, meron na yung tinatawag na fake news. No? Huwag kayong maniwala, hindi yun ayon sa history, kundi ayon lang yun sa chismis o history. No? So, sa mga chismis lagi noon, yung tinatawag na fake news, pinaniniwalaan nila na itong Papa Umano na, kasandali muna, mag-adjust muna tayo, itong tinatawag na Pope Juan Umano ay nagiging papa sa kasaysayan ng Simbahang Katoliko. Kailan ito nagiging papa ng kasaysayan ayon sa history? Kung totoo ba nga ito'y nagiging Santo Papa ng Simbahang Katoliko sa taong 855 Anno Domini. At may 2 taon na tinutukoy na nagiging papa ito na pinaniniwalaan maliban sa taong 855 Anno Domini, siya umano'y nagiging papa din ng Simbahang Katoliko. Sa anong taon? Noong taong 1099. Oo. So, kaya sabi nila, ayon sa tradisyon ng Simbahang Katoliko o kinaugalian niyo na ang Santo Papa ninyo ay dapat lalaki. Bakit meron kayong babaeng Papa na ang pangalan ay Pope Juan? Una sa lahat mga kapatid, so sagutin muna natin to yung iba ding mga katanungan, and then magbabasa ako mamaya sa mga tanong
na pumasok sa ating live sa chatboard natin at i-acknowledge din natin ang mga pumasok na mga nagkokomento, no? Shout out sa mga kapatid nating pumasok at nakikinig ngayon. Okay. So, sandali lang. Patuloy natin i-adjust muna to. Ha? Sapagkat, okay, adjust muna natin tong camera natin. Okay. Kung meron man kayong marinig siguro na nagkantahan, malapit lang tayo ngayon sa katedral ng Osami City. No? So, malapit tayo sa katedral. Katabi lang namin dito ang katedral, mga kapatid. Nagpatuloy pa ngayon ang isinagawa na misa, no, sa ngayon. So, meron na mga pumasok ngayon na mga katanungan, no? So, mamaya babasahin ko yung mga tanong ninyo na pumasok sa ating chatboard. So, sagutin muna natin. May tanong na hindi natin nasagot kasi sa nakalipas na live natin, meron pang sabi ng isa nating kapatid, yung purgatory o mano, purgatory, sinabi ni Papa Francisco na hindi yan totoo. Magaling talaga ito sila mag-imbento, ha? Kung yung mga kapatid natin sa St. Peter's Men's Society na sila si Brother Paul, sabi nila, mga magikero pala itong mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya. Now, una mga kapatid, gusto kong linawin na yung sinasabi nila na Pope Juan na isang Santo Papang babae o mano, ay hindi yun totoo. Bakit hindi yun totoo? Hindi yun batay sa history, kundi batay lang yun sa chismis o fake news. Sapagkat, ayon sa kanila, sa chismis nila, pinaniniwalaan na itong tinatawag na Pope Juan ay nagiging papa umano sa taong 855. At meron pang isang ibang pinaniniwalaang taon na siya ay nakaupo bilang papa na ayon sa kanilang paniniwala, ito'y nagiging papa sa taon na 1,100 Anno Domini. So, umupo bilang papa itong pinaniniwalaang babae na Santo Papa na ang pangalan umano'y Pope Juan. Una, hindi ito totoo mga kapatid. Sapagkat kung tingnan natin ang history, di ba kayo magtaka na itong ating mga kapatid, mahilig talaga sila ng story. Pero ayaw nila ng history. Saan kaya nila galing itong sinasabi ng ibang mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya na may nagiging papa o mano na babae na nakaupo sa pinaniniwalaang taon 855 o kaya sa taong 1,100 Anno Domini. Bakit hindi ito totoo? Una mga kapatid, itong pinaniniwalaang taon kung saan siya ay nakaupo bilang pinaniniwalaang papa na babae sa taong 855, kung tingnan niyo ang listahan ng mga Santo Papa, sa taong ito, namatay, ayon sa history, si Pope Leo IV sa Hulyo 17, taong 855. Namatay siya. No? Pero, he was immediately succeeded by Pope Benedict III. Si Pope Benedict III sa taong 855, matapos namatay si Pope Leo IV, siya'y nagiging kahalili nito bilang papa at namatay siya sa taong 858. Kaya, imposible yung fake news nila o chismis nila na sa taong ito
855, naging papa ang pinaniniwalaang babae na papa na Pope Juan. So, hindi yan totoo. Yung isa na naman na taon na pinaniniwalaang nakaupo talaga itong batay sa Chismis Pope Juan sa taong 1,100 Anno Domini, hindi naman ito totoo sapagkat kung tingnan natin mga kapatid, ang kasaysayan mismo, sa taong ito, may nakaupo na Santo Papa na ang kanyang pangalan po Pascal de Sican. Siya ay nagsimulang umupo sa taong 1099 at siya ay namatay sa taon 1118. Kaya imposible itong mga sinasabi nila na umupo umano bilang papa ng simbahang Katoliko ang pinaniniwalaang babaeng papa, mga kapatid. Okay? So, yun ang sagot natin sa tanong ng ating mga kapatid. Sandali muna sapagkat batay sa aking screen dito, parang hindi yata malinaw ang video natin. Okay. So, dami ng mga pumasok na nagkukomento ngayon. Mamaya, babasahin ko itong mga pumasok sa ating comment section. Yung sinabi naman ng ating kapatid na ang purgatorio umano ay hindi totoo at ito ay makita nyo sa isa sa mga comment sa nakalipas na live ko, hindi totoo umano ang naturang doktrina ng simbahang Katoliko sapagkat kinonfirm umano ni Papa Francisco na noon pang taon 2014 umano na ang purgatorio ay hindi totoo. Ay walang katotohanan yon. Sabi ko mga kapatid, batay lang yun sa chismis. Iwan natin kung saan kaya namumulot ang ating kapatid sa naturang chismis, no? Na ang purgatorio, hindi yon tulad sa limbus infanta, yung limbo of the children, na hindi yon siya dogma ng simbahang Katoliko. Yon ay tinatawag na theological speculation, no? Theological speculation lamang. Samantalang ang purgatorio ay talagang dogma ito ng simbahang Katoliko, no? Kaya kung ang pagbatayan ng ating mga kapatid batay sa kanilang aral ayon umano sa Biblia na dalawa lamang ang patunguhan ng tao, ang langit at ang impyerno, at wala ng purgatorio, so ipalagay natin kung iyon ay totoo. Halimbawa, ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa San Marcos Kapitulo 9, versikulo 49, ang bawat tao ay idaan sa pamamagitan ng apoy. Merong apoy na lilinis ng tao. Bakit ba kailangang idaan? Sapagkat ayon sa Pahayag Kapitulo 21-27, wala mang sinong isa man ang makapasok sa kaharian ng langit na may maliit na kasalanan. So, kung gayon, na sino mang kahit may maliit na kasalanan ay hindi makapasok sa kaharian ng langit, kung ang pananampalataya nila'y impyerno lang at langit, baka maubos ang lahat ng tao patungong impyerno sapagkat walang sinumang makapasok sa langit kahit na yung may maliit na kasalanan ayon sa Pahayag Kapitulo 21, versikulo 27. Kaya, sapagkat ang Panginoon ay hustisya, no? Sapagkat siya ay hustisya, merong tinatawag na apoy na lilinis ng tao. Sa Marcos Kapitulo 9, versikulo 49, at ayon naman sa unang Korinto Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 15, idaan man sa apoy, ngunit meron pang kaligtasan. At sa ginamit ni Father Darwin Gitgano na
version ito na Spanish version sa unang Korinto Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 15. Kung isimula natin sa 9, ito'y tinatawag na purgatorio. Yun din ang mabasa natin, mga kapatid, sa unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 19. No? Sa unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 19, ito ang ating mabasa. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo, sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling nabuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nabilanggo. Kung mabasa ninyo ang sa ibang version, kaluluwang nabilanggo. Sa ibang version naman, espiritong nabilanggo. Okay. Ipalagay natin yung pananampalataya ng mga ibang sulpot na sekta. Langit lang at impyerno. Wala na ang purgatorio. Sapagkat ayon sa kanila, hindi tayo maniniwala sa purgatorio. Imbento lang yan ng simbahang katoliko at hindi yan makikita sa Biblia. Baka nakalimutan nila, mga kapatid, na even the word Bible was officially decreed by the council of the church sa pamamagitan ng authority ng simbahan. Sa kanilang Biblia na King James Version, di po ba? Wala kang makita sa loob ng Biblia na may kapitulo, versikulo, talata na may nakasulat na Bible maliban lang sa Protestant na salin na tinatawag the Living Bible. Okay, balikan natin ang purgatorio. So sa nabasa natin sa unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 18 hanggang 19 ng ating Panginoong Jesus, siya'y pumunta sa mga espiritu na nabilanggo. Kung ang kanilang pananampalataya ay langit lang at impyerno, walang purgatorio, ngayon ang tanong, anong tawag nila? Nitong sinasabi sa unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 19, na pinuntahan ng ating Panginoong Hesus na mga espiritong nabilanggo. No, nakulong. No, mga espiritong nakulong. Ano ba ang tawag nila? Kaya merong mabasa natin sa Spanish Bible, La Sagrada Biblia, totoo na hindi lahat na La Sagrada Biblia mabasa natin, pero merong translation din na mabasa natin na nilinaw na itong tinatawag sa unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 19, na kulungan ng mga espiritu ay tinatawag na purgatorio. A los tales predico mucho tiempo el espíritu por boca de Noé la fabricación del arca, el Padre se entiende, el por cárcel, el purgatorio. So, hindi po totoo na nag-expire ang doktrina ng simbahang katoliko tungkol sa purgatorio, sapagkat ang purgatorio, isa po itong dogma, hindi ito sa tulad sa theological speculation, halimbawa sa tinatawag na limbo of the infants, no? Na sabi ni Eliseo Soriano sa dating daan, papanan ninyo mismo ang nagsabi, hindi totoo yan. Pero sinagot na natin yan. Meron na tayong sagot na naka-upload dito sa ating YouTube channel, mga kapatid. Okay. Merong isa na naman na nag-comment sa sabi niya, kayong mga Katoliko, wala kayong pagkakaiba sa Iglesia ni Cristo. Iwan ko nga kung ano ang reliyon niya o kaya kaani ba ito siya sa grupo ni Eliseo Soriano sapagkat vice friend talaga ito sila. No? So kung yon ang kanyang sinabi na walang kaibahan ang Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo at ang Iglesia Katolika sapagkat ayon sa kanya, pawang umangkin lang umano ang Iglesia Katolika at ang Iglesia ni Cristo itinatag ni Felix Manalo na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. So kung gayon ang argumento mo na ang simbahang Katoliko ay hindi totoo, di po ba? Kahit ikaw, pag ikay tanungin, sino ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo? Sigurado akong madali mong masagot yan. Na ang sagot mo ay
Si Felix Manalo, 1914, punta Santa Ana, Manila, sapagkat nakasulat yan sa rehistrasyon nila sa Securities and Exchange Commission, Cuelos Fundadores de esta Asociación San Felix Manalo. Pero, kapag tanungin ka, kung sakaling tanungin kita, kung ang simbahang Katoliko ay hindi totoong tatag ng ating Panginoong Jesucristo, ngayon, sino ba ang nagtatag ng simbahang Katoliko? O yun ang mahirap nilang sagutin. Kahit mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid. So, hindi totoo na ang simbahang Katoliko at ang Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo ay wala umanong pagkakaiba. Malaking pagkakaiba sapagkat ang Iglesia ni Cristo 1914, punta Santa Ana, Manila, ay itinatag ni Felix Manalo. Ngunit ang simbahang Katoliko, kahit sa kanilang Pasugo magazine, nilinaw, even secular history show a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Na ang totoong Iglesia ni Cristo ay ang simbahang Katoliko. Kaya nga, inaamin sa kanilang Pasugo magazine, Abril 1966, sa pahina 64, ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo. Kaya wala na silang magawa, kundi aaminin nila na ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang unang Iglesia ni Cristo. Ngunit may karugtong. Dumating umano ang panahon, natalikod umano ang totoong Iglesia. Hindi yun totoo, mga kapatid. Wala kayong mabasa sa history man o kaya sa Biblia na ang unang Iglesia ni Cristo, ang simbahang Katoliko, ay natalikod. Wala, no? So, batay lang yun sa history. Kung si kapatid Paul pa, itong mga kapatid natin, magaling talang mag-magic. Okay? Now, so, kung tingnan natin ang Iglesia ni Cristo, sapagkat ang kanilang aral, dapat ang pangalan umano ay Iglesia ni Cristo. Hindi ito tatawagin ng ibang pangalan. Tingnan niyo, ha? Pero, sa Pasugo magazine nila, mga kapatid, na ang may akda ay si Leopoldo Aguilar, sa Pasugo magazine, Nobyembre 1951, sa pahina 4, ang nakasulat ay ganito: ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglingkod ng tao ng Diyos. O bakit tinatawag itong Iglesia ni Cristo? Akala ko, Iglesia ni Cristo pala ang nakasulat sa kanilang Pasugo magazine. No? Sino ba si Cristo sa buhay nila? Okay. Patuloy tayo, mga kapatid, sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Noong nakalipas na live natin, ating tinalakay yung mga tungkol sa mga imahen, no, o larawan, sapagkat itong ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, kasi yung mga pastor, kapag magipit ay sa larawan kumakapit. Pero malinaw na tinalakay natin, hindi lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyosan. At malinaw yan sa Harper's Bible Dictionary, page 567, all idols are images, but not all religious images are idols. Okay. So, ngayon, mga kapatid, babasahin muna natin yung mga pumasok na nagko-comment sa ating YouTube channel live ngayon. Si kapatid Greg Bakbak, good evening. Again, mabuhay po kay Brother Wendell from Miami. Galing kay kapatid Jeffrey Ramos. Sabi niya, good PM bro, watching from
City of Mati, Davao Oriental. Galing kay kapatid na Romela Lascano. Good afternoon. Bro Wendell, watching from Hong Kong. Galing kay kapatid na Juan Hernando. Magandang hapon, Bro Wendell. God bless po. Okay, marami na sila ngayong nanood sa atin. Brad Fred Monares, watching from Imus, Cavite. God bless you, Brother Wendell. Father Darwin Rajando at CFD. Yung kapatid na Erneta Himuna, good PM, Bro Wendell, listening from Iloilo. Kapatid na Juan Hernando, watching from Quezon City. Salamat po sa pagsubaybay ninyo. Dami na pala ngayon ang pumasok na may mga comment. Aba, ang dami na nito. Galing kay kapatid na Rodney Tagyamon. Good PM, watching from Davao City. Galing kay kapatid na Jeffrey Ramos. Tanong ko lang po, if Aramaic, Greek, or Hebrew language ang ginamit ng mga apostolis po? Salamat. Hindi po. Yung language ng ating Panginoong Hesus ay Aramaic. No? Nang itinatag niya ang kaniyang iglesia, hindi pa yun nang sinabi niya na itatag niya ang kaniyang iglesia, gamit niya ang language, ang kaniyang lengguwahe na Aramaiko, hindi pa yun naisulat ng ipahayag niya. Sa Aramaic language, ina amar nalak datu we alhadi kay pa ebnility. Sa taong 33 Domine. Pero nang isulat ito sa mga apostoles, isinulat ito sa wikang Grego. No, sa wikang Grego, San Mateo. Doon pa. Tumakbo pang ilang taon bago ito na sulat, matapos niya ipahayag sa wikang Aramaic, inaamar na lak datu kepa wilhadi kepa ebnelite, isinulat ito ni San Mateo sa Grego, kago di soe ligo hotiso iye Petros, kay pitaute Petra oy kudumiso Monte Ecclesia. At sa pagdating ng taong 405 Domine, ito isinalin sa Latin na lengguwahe ni San Jeronimo, et igo di coquiato is Petros et superham Petram edipicabo Ecclesiam iam et portae en peronon praebilabot adversus iam. Salamat po kapatid. No? Okay. Meron pang mga nagtatanong ngayon. Ang dami na dito ha. Sandali lang. Nalis natin itong mga pumasok sa ating mga kapatid na galing kay kapatid na Greg Bakbak, Miss Erica Esther, kapatid na Ruel Caracol, maayong hapon Bro Wendell, linawin ko lang ang bakit sinabi ng Bible na ang lahi ni David si Jesus, samantalang hindi naman anak ni San Jose si Jesus. Salamat po. Okay, sagutin natin yan. No? Salamat kapatid na Ruel. Ito kay kapatid na Niel Jamaica Alhambra. Palagi itong nagsunod sa ating talakayan at ating programa. Bro Wendell, good afternoon po. Salamat po. Bro Wendell, Talibong, God bless po sa inyo lahat. Salamat kapatid na Niel. Galing kay kapatid na Andrew Aison, Latin Vulgate, Hebrew Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 3, Quecum sit, Splendor Gloria, et figura substantia, ios portansque, omnia verbo virtutis, so forgationem peccatorum faciens sadit. O yung mayroong nakasulat itong purgationem, no? Sa natura nga talata sa Latin Vulgate Bible. Salamat po kapatid na
Andrew. Okay, kay kapatid na Niel, Jamaica, Alhambra bro, may nakadibit ako, sabi niya na di daw Diyos si Kristo ayon sa talatang tinatawag ni Jesus na Diyos ang Diyos Ama. Di naman sinabi ng Panginoon na tao siya sa kalagayang yon. Okay. Salamat po kapatid. Una, ang pananampalataya po nating mga Katoliko tungkol sa ating Panginoon Jesucristo ay tinatawag na hypostatic union. Ano po ba yung hypostatic union? Hypostatic union is the union of the human and divine nature in one divine person of our Lord Jesus Christ. Yun ang tinatawag na hypostatic union. The union of the human and divine nature of Jesus Christ. Now, kaya nga si Santa Maria tinatawag na ina ng Diyos sapagkat ang kanyang ipinanganak ay persona at itong persona may dalawang kalikasan. Hindi tinuturo ng katisismo ng Iglesia Katolika itong hypostatic union bilang technical term ng Christian theology upang ilarawan natin ang dalawang kalikasan na umiiral ng ating Panginoong Hesus sa iisang persona, yung tinatawag na one hypothesis, no? Sa termino ng theologians. Ito ay biblical. Bakit po ba biblical ito? Una, gagamitin po natin English translation sa Romans chapter 9 verse 5. Ito ang nagkasulat. Abraham, Isaac, and Jacob are their ancestors. And Christ himself was an Israelite as far as his human nature is concerned. Ano ang nakasulat sa naturang salin? Israelite as far as his human nature is concerned. And he is God, the one who rules over everything and is worthy of eternal praise. Amen. Yun ang mabasa natin sa isang salin. Ngunit sa Tagalog, ito ang mabasa natin, Roma Kapitulo 9, versikulo 5. Sila'y nagmula sa mga patriarka at ang kanilang lahi ay nagmula ang Kristo nang siya'y naging tao, Diyos sa kataas-taasan na pinupurihan magpakailanman. Amen. So, malinaw na itong kalikasan, dalawang kalikasan ng ating Panginoong Hesus, no, ay umiiral na sa ating Panginoong Hesus sa kaniyang iisang persona. Iyon ang tinatawag na hypostatic union. The union of the human and divine nature in one divine person of our Lord Jesus Christ. Pero, palagi nating marinig sa ating mga kapatid, meron kayong mabasa na anak ng Diyos. Wala kayong mabasa sa Biblia na siya'y Diyos anak. Mabasa natin yan kahit na sa Pasugo Magazine ng Iglesia ni Cristo. Yun ang kanilang sinasabi. May mabasa ba kayo sa Biblia na tinatawag siyang Diyos anak? Wala kayong mabasa. Ang mabasa niyo ay siya'y anak ng Diyos. Kung gamitin natin mga kapatid ang San Lucas Kapitulo 1 versikulo 35 sa Spanish Bible, así que al Santo Niño cueva inacer lo llamaran Hijo de Dios. Hijo de Dios, tatawagin itong banal na bata na anak ng Diyos. Kaya sabi nila, yun, mabasa sa Biblia, anak ng Diyos. Hindi po niyo mabasa na siya tinatawag Diyos anak. Mali po. Hindi po yun totoo. Kung tandaan natin, itong mga miyembro, mga ministro ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid, di po ba alam niyo, iba't ibang salin ng Biblia ang kanilang ginagamit.
bawat doktrina may katumbas na Biblia upang ipalitaw na dapat ang nakasulat ay nasa Biblia. At isa sa kanilang paborito, itong ang salita ng buhay. Isang makabagong salin ng bagong tipan. Palagi, kung tingnan niyo ang kanilang, kung manood kayo sa kanilang programa mga kapatid, abay, palaging ginagamit ito nila. Palaging binabasa nila kahit na ni Bobby Fernandez na isang ministro ni Felix Manalo. Bakit po natin ginagamit ito? Sapagkat palagi nating marinig o kaya'y mabasa natin sa kanilang Pasugo Magasin na ang salitang katagang Diyos Anak ay hindi umano mababasa sa Biblia. Totoo po ba yan? Okay, tingnan po natin. Kung meron kayong salin na ganito, okay, buklatin niyo ang Juan Kapitulo 1, versikulo 18. Kung ano ang mabasa, basahin ko mga kapatid. Ito ang nakasulat. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Sabi nila, hindi mabasa Diyos Anak. Sa saling ito na palagi nilang ginagamit, meron palang mabasa. Baka magiging katulad sila ni Ustad Barcelon na isang balik Islam na nagiging debator yung nakaharap ko na ang daming Bibliyang dinadala at palagi niyang inuulit-ulit nang humarap siya sa maginoong debate sa mga pastors ng mga born again at sa mga Seventh-day Adventists. Hindi mababasa sa loob ng Biblia ang salitang Biblia. Yan, anyayahan ko kayong manood. Nandito sa ating YouTube ang naturang debate, mga kapatid, nang tinanong ko si Ustad Barcelon sa Islam, totoo po ba yung sinasabi mo na ang salitang Biblia ay hindi nakasulat sa loob ng Biblia? Panindigan mo ba yon? Sabi niya, panindigan ko hanggang kamatayan ko. Dinala mo yung The Living Bible. Sa The Living Bible ba? Sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16, anong mabasa? Siya nga nagbasa. Tingnan niyo sa naturang debate. Pagbasa niya, the whole Bible was given. So, nag-follow up ako. So, ayon ka ba na ang paksa natin ay nabasa mo sa Bibliyang dala mo? So, patawa-tawa na lang siya. No? Ito rin, palaging ginagamit ito sa mga ministro. Kung makita niyo sa programa, mga kapatid, ang salita ng buhay, isang makabagong salin ng bagong tipan. At magtaka tayo, bakit sinabi nila sa kanilang Pasugo Magasin o sa kanilang mga propaganda sa plaza na ang katagang Diyos Anak ay hindi mabasa umano sa Biblia? Totoo po ba yun? Hindi, sapagkat itong salin na ito na palagi nilang ginagamit, nabasa nga natin, Juan Kapitulo 1, versikulo 18. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Kaya tigilan niyo na yung sinasabi niyo na hindi mababasa ang katagang Diyos Anak, Meron pala, nabubuko na yung mga kapatid natin na sabi nila, hindi mababasa. Okay. Sapagkat, ang kanilang palaging ginagamit kasi, sa susunod, tatalakayin natin yung totoong Diyos at totoong tao, ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, na isa sa mga mariing itinuligsa ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo bilang makabagong heretiko na Arianismo, no? Sa ating panahon ngayon. Sapagkat noon pa man, lumitaw na ang aral ni Arius na nagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo ay tao at hindi Diyos. Kaya nangyari ang unang konselyo sa Nicaea sa taong 325, ipinahayag sa naturang konselyo ang ating Panginoong Hesukristo ay totoong Diyos at totoong tao. No? Okay. Now,
Sapagkat palagi nilang ginagamit. Sige, sa sunod, tatalakayin natin yan. Ito kasi ang palagi nilang gagamitin, Juan Kapitulo 3, subaybayan muna natin. Ito, bago natin ipatuloy yung iba pa mga katanungan. No? Ito kasi ang palagi nilang ginagamit, no? Mga kapatid. Sa Juan 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila na iisang tunay na Diyos at ni Jesucristo na inyong sinugo. Ngayon, ang tanong nila dito sa cross-examination, sang-ayon ka ba sa pahayag ng ating Panginoong Jesucristo na ang Ama ay isang tunay na Diyos? Kung ang Ama ay isang tunay na Diyos, kung si Kristo ay Diyos, kung ang Espiritu Santo ay Diyos, ilan ba ang tunay na Diyos? Iyon ang kanilang argumento. No? Nang sinabi ng ating Panginoong Hesus, ang Ama ay iisang tunay na Diyos. Kung kinikilala niyo na si Kristo ay tunay na Diyos, kung kinikilala niyo na ang Espiritu Santo ay tunay na Diyos, ngayon ang tanong, ilan ang iisang tunay na Diyos ninyo? Yun ang argumento. Hindi, nanatiling isa, hindi tatlo. Yun ang aral opisyal tungkol sa Santissima Trinidad. Bakit? Ayon sa Roma Kapitulo 1, versikulo 7, the Father is called God. Di po ba? Mabasa natin Roma Kapitulo 1, versikulo 7. Nabasa din natin sa Hebrews Kapitulo 1, versikulo 8, the Son is called God in Hebrews chapter 1, verse 8. Hindi lang yan. The Holy Ghost is called God in Acts chapter 5, verses 3 up to 4. So, ang Ama Diyos, ayon sa Roma Kapitulo 1, versikulo 7, ang anak ay tinatawag na Diyos sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8, at ang Espiritu Santo naman ay tinatawag na Diyos. Ayon sa Gawa Kapitulo 5, versikulo 3 hanggang 4, ilan ang Diyos? Tingnan yung King James Version. Sa unang Juan Kapitulo 5, versikulo 7, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Malinaw. And these three are one. Hindi sinasabi, and these three are three. Kaya diyan kinuha ang Santissima Trinidad. Santissima meaning holy, Trinidad, thrice, and Unidad meaning unity. Okay. Pero yung sinasabi nila, hindi mababasa sa Biblia ang salitang Trinity. Tapusin nyo na yan. Bakit? Baka hindi nyo nabasa na mayroon mabasa talagang salitang Trinity sa Amplified Bible. Revelation, Pahayag Kapitulo 7, versikulo 10. Tingnan nyo. May damin yung Biblia. Siguro, iniiwasan lang nila sapagkat hindi sang-ayon sa kanilang maling doktrina. Salamat po, no? Patuloy nating babasahin itong mga dami pang mga no? Pumasok na mga nagko-komento sa atin. No, good afternoon, Brother Wendell. God bless all. Okay, Renz. Si kapatid na Corduroy. Si kapatid na Renz Daway. Watching from Davao. Ito pa, si Joey Hapal. Papuri ng Diyos sa kaitaas-taasan at sa lupay kapayapaan. God bless, Bro Wendell. Sa buong Team Maria, palagi ko kayong ipinagdasal. Ingatan kayo ng banal na dugo ni Jesus at mantle of protection of Mama Mary. Salamat po, no? Kailangan talaga ang dasal ninyo sa amin. Bawat isa na kailangan magdasal tayo
sapagkat iyon ang ating spiritual weapon. Sa spiritual warfare, more prayer, more power. No prayer, no power. Okay? Ito, kay kapatid na Melbobs, no? My loves, Avenido. God bless Brother Windel, watching from Japan. Kapatid na Marisa Marcaelos, good afternoon, Brother Windel, watching from Singapore. Uy, salamat po sa inyong panonood. Kapatid na Robinson Candado, good afternoon, Bro Windel. Kapatid na Leon Santiago, listening from Makati, good afternoon. Thank God for having the CFD. They keep us loving our faith. Oh, hindi lang yun sa mga CFD. Lahat nating mga Katoliko, inaanyayahan tayo batay sa ating canon law. Canon numero 222, lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teaching so that they may be able to live according to this teaching, to proclaim it, and if necessary, to defend it. So, meron bang necessity na idepensa natin ang ating pananampalataya dahil sa mga tuligsa ng mga kapatid nating nasa iba yung pananampalataya, mga nagsulputang sekta na itinatag lamang ng tao? Meron talaga. Sa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, sa pahina 80 hanggang 81, paragraph 222, ang nakasulat ay ganito: we must to be willing and able to defend our teachings in public fora. And we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Oh, imagine mo yan. Okay. Basahin natin ang iba pang mga pumasok galing kay kapatid na Leon Santiago. Okay. Kapatid na Jason Santawana, good PM Pro. Brother Windel, tanong ko po lang, nagkahiwalay ang mga Israelita at ibang bansa hanggang sa inabuso sila ni Hitler. Wala silang hari ng mga panahong iyon. Okay. Salamat po. Sandali pa, meron pa mga galing kay, okay. Ang dami na pala dito, no? Na pumasok. First Council of Nicaea. Sandali muna. Ito, babasahin pa natin itong mga pumasok na okay, sandali lang ha. Ito pa, kapatid na Rafael Cadelina. Good PM, Brother Windel. God bless. Salamat po, kapatid na Diego Lida. The Vatican's official records state all of the more than 260 Catholic popes have been men. But according to the medieval legend, a lady pontiff may have reigned for the brief period in the 9th century. O kaya, sinagot ko na yan, no? Yung pinaniniwalaan na taon na siya umupo, imposible sapagkat yung pinaniniwalaan na magkaibang mga taon na pinaniniwalaan siya nakaupo, may nakaupo talagang papa sa naturang mga taon. Okay. Roel Benito, good afternoon, Bro Wendell. Ano po ang sikta itong Operian Heritage? Si Roel Benito ni sa City, Naga, Cebu. Okay. Bagong sulpot din. No? Bagong sulpot din na sikta yon. Okay. Sa DCB TV, mahilig talagang mga yan na gumagawa ng kwento para siraan ng simbahan. Wala silang takot. Magkapera lang sila sa talaga yung sinasabi ng Bible na darating ang mga bulaang guro. O meron kong kilalang pastor, hindi lang natin sasabihin pangalan sapagkat kaibigan natin to. Sabi niya, totoo naman ang simbahang Katoliko ang totoo na iglesia. Sabi niya, kahit siya naniniwala. Pero paano niya iiwanan ang kaniyang kawan o mano sa relihiyon na siya mismo ang nagtatag? Una, may matanggap siya na 10%
galing sa mga OFW na membro sa kaniya at tatawagan umano siya na, Pastor, pumasok na sa account mo. Oh. Yung matagal na nilang mga membro, kung sasabihin ko na nila, hinto na lang tayo. At ang totoo ay Iglesia Katolika, sabi niya, wala namang matanggap ko no, kapag bubalik sila sa simbahang Katoliko. Walang malinaw na programa ang simbahan para sa mga pastor tulad nila ni Brad Paul. Butin lang silang Brad Paul ay nagpatuloy pa rin. No? Sila si Brad Noe. Okay. So, yung alam niyo ang katotohanan, ngunit lumipat talaga kayo sa Cebuano pa dahil sa kasabutan, no? Aba, malaki tayong pagharap natin sa Diyos niyan. No? Panagutan sa Diyos. Okay. Maliban lang sa mga miyembro nito na hindi nila alam na ang simbahang Katoliko, kahit pa sila'y Katoliko noon, lumipat sila sa naturang grupo, at hindi nila alam na ang simbahang Katoliko talaga ang totoong iglesia. At sa dikta ng kanilang konsensya, sila'y namumuhay ayon sa dikta ng kanilang konsensya. Itong mga taong to ay kinikilala ng simbahan na invisible members of the Catholic Church. No? Invisible members. Kaya sa Lumen Gentium numero 16, through no fault of their own, do not know the true Church of Christ, but nevertheless seek God with sincere hearts, and try in their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience, they too may receive salvation. Okay, babasahin pa natin itong mga... salamat po sa kapatid natin, Diego Leda. Yes, mayroon talagang mga medieval legend, no? Kaya legend lang yan. O history, o kaya sa ating panahon, matawag na yung fake news. Okay. Sa kapatid na CBTV, nabasa na natin. Diego Leda, the story goes the Pope Juan was a young woman disguised herself as man and entered into religious training. Sabi niya, after distinguishing herself as a scholar, she rose through the church ranks and was elected John the 8th in the year 855. Yon lagi ang sinasabi natin na fake news. Bakit fake news? Sapagkat kung tingnan man natin ang naturang taon, kapatid, no? Tingnan natin ang naturang taon. Sa naturang taon kasi, malinaw na yung taong 855, merong papa niyan. Una si Pope Leo IV. Siya'y namatay. Yes, namatay siya sa taong July 17, 855. Namatay siya. Kailan namatay si Pope Leo the 4th? July 17, 855. Pero walang tinatawag na interregnum dito sapagkat nang namatay siya, agad siyang ang kanyang kahalili umupo bilang papa ay si Pope Benedict III. Si Pope Benedict III, siya umupo sa taong 855 at namatay siya sa taong 858. Iyon ang makita natin batay mismo sa history. Salamat po. Okay. Galing kay kapatid na George Burgos, sana po maibigay niyo ang schedule ng YouTube live para maabangan ko alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, no? Alas 9. Monday to Friday. At sa Sunday, itong oras na to.
Okay. Salamat po kapatid. Galing kay kapatid na George Burgos, sana ito nabasa na natin. Galing kay kapatid na Juvin de la Torre, God bless, Bro Wendell, sa lahat ng mga CFD from Makati. Salamat po sa ating mga kapatid dyan sa Makati. Yung kasama namin si Brad Paul, parang taga Makati yun, no? Si Brad Paul sinugat sa St. Peter Men's Society. Nandito siya sa Samis. Naka-lockdown siya. Okay. Si kapatid na Diego Leda. She went on the roll. Nabasa natin to. Sabi niya, her secret was only revealed in 858 and she was unexpectedly went into labor during the papal procession. Sa kay kapatid na Jose Atap, Bro Wendell, good PM from Japan. Salamat po. Kay kapatid na Antonio Resino, salamat po sa programa niyo, Bro Wendell. Marami akong natutunan. Salamat sa pagsunod. Kapatid na Aniel Jamaica, alhamdulillah, Bro Wendell, at alibong pwede niyo po bang i-topic ang talata ayon sa talinhaga ng ano to, sa ubari, dahil pumasok po yan ngayon panahon na nasa basa ng basa, di nila nauunawaan po. Salamat po, no? Okay, salamat. Kapatid na Diego Lucida, the forgotten popes first planted herself and the medieval imagination in the 13th century when her story appeared in the chronicles by the Dominican. Yes, doon mayroong mga Dominican friars na ito sila si ito, tama to, no? Pero sa kasaysayan, yung sinagot natin, yung pinaniniwalaan na taon na siya umupo, imposible sapagkat merong mga papa talaga sa naturang mga taon. She was later, Joan Ann went on to become widely accepted part of the Catholic history. Galing kay kapatid na, salamat po kapatid na Diego Leda, kapatid na Mig Welder, good morning. Bro Wendell, shout out to Father Anton Pascual from Noel Tambal, watching from Winnipeg, Tuba, Canada. Salamat po. Kapatid na Diego Leda, the 4th century writer Giovanni Boccaccio mentioned her in book about famous women. At her image, placed paintings, sculpture, tarot card. Muli kay kapatid na Diego Leda, she was even briefly included in a collection of papal busts in Italy's Siena Cathedral. Galing kay kapatid Daniel, Jamaica, salamat po. Bro Wendell, ngayon nakita ko na ang kadiliman at kasamaan ng mga demonyo, nakakatakot po. Napakadami ang naliligaw. Yun naman ang sabi ng ating Panginoon, na darating talaga ang panahon na lumabas itong mga bulaang tagapagturo, nagsusulputan ng mga reliyon. At kahit ayon sa Ikalawang Korinto, Ikalawang Korinto Kapitulo 11, versikulo 12. Okay, basahin muna natin sandali lang. Sa Ikalawang Korinto. Okay. Ikalawang Korinto Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15.
Ito po ang ating mabasa. Okay. 2 Korinto 11:12 hanggang 15. No? Sapagkat ang taktika talaga ng demonyo is to divide and then attack. Ito. Sabi ni San Pablo, patuloy kong gagawin ang ginawa ko ngayon upang mawalan ng batayan ang pagmamalaki ng iba na ang paglilingkod nila ay tulad sa aming ginagawa. O, ito na ang mga bulaang propeta na sabi ni San Pablo sa 13. Ang mga iyan ay mga huwad ng mga apostol, madadayang manggagawa. O, yung mga manggagawa na madadaya kung mano. At nagpapanggap na apostol ni Kristo. Ituloy natin sa 14. Hindi ito katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagkunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kaniyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katuwiran. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. So, ito, kaya daming mga relihiyon ngayon at meron pa mga relihiyon na nagsusulputan na sabi sa kanila mga kapatid, kahit anong relihiyon mo, kaya ay isa na ang ating patunguhan. Ang Diyos lang, hindi yun totoo. Sapagkat different religions contradict one another and contradictions can never be equally true. Ha? Okay, galing sa kapatid na bro, Email TV, First Council of Nicaea 325. Sapagkat merong Second Council of Nicaea, no? Yung Second Council of Nicaea, about yun sa iconoclasm. And it was decreed by the Second Council of Nicaea that sacred images may be honored without idolatry. Okay. Kay Bill Gates, Bro Wendell, 100% proud Katoliko, ipagtanggol natin ang ito, mga kapanalig. Bro, Email TV, hypostatic union, one person to complete nature, divine and human nature. Salamat po, kapatid. Kapatid Daniel Jamaica Alhambra, ito ang pinakamagandang nangyari sa atin, mga kapatid. Nakilala natin ang mga taga-depensa ng ating simbahan at pananampalataya papuri ng Diyos. Pero ang magandang pagdepensa ng ating pananampalataya, yung pag isabuhay natin ang ating natutunan, mga kapatid. No? Sapagkat yung nakasulat sa aklat ni Cardinal Gibbons na palaging ginagamit ng mga ministro na Felix Manalo, yung pamagat na ang pananampalataya ng ating mga ninuno sa pahina 30, nagkasulat ay ganito, nalulungkot kaming ipagtapat ng kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan nitong mga nagsasabing sila'y mga Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan na marami sa kanila hindi nabubuhay ayon sa pinag-utos ng kanilang iglesia, kundi bagkus nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Ngunit sa aba nila nagiging daan ng mga ito. Tinatanggap ko rin ang mga kasalanan ng mga Katoliko ay lalong karimari-marim sa mata ng Diyos kaysa mga kasalanan ng mga nahiwalay nila, mga kapatid, sapagkat maraming grasya ang sinasayang nila. Yun. Kung tayo'y alam natin ang katotohanan, ngunit patuloy tayong gumawa ng kasalanan, kahit alam natin ang katotohanan, yun ang sinabi ni Cardinal Gibbons. Sino man sa atin na magkasala at makagawa ng iskandalo, magkasala tayo hindi dahil tayo mga Katoliko, dahil tayo ay hindi sumusunod sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. Pero, kung tingnan natin ang kasaysayan, ng history, malinaw po, mga kapatid. Ang dami ng mga taong
iba't ibang mga kasalanan. Ngunit sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko at iyon ang dahilan na sila'y nagiging mga santo. Okay? Salamat po. No? Ating mga kapatid na palagi nagsunod. Galing kay kapatid na Reviv, ang itinatag ni Bis ay ang 6 na sikta. Church of Trial and Error. Galing kay kapatid na Rafael, Brother Wendell, watching from Mission Hills, California. Walang sawang nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng mga CFD. Mabuhay, Ave Maria. God bless and guide you always. Salamat po. Ang kapatid, galing kay kapatid na Jeffrey Ramos, di po nila gagamitin yun, Brad, kasi malalaman na mali sila ng turo. Okay. Isa kay kapatid na Sol Paul Anda, good afternoon, Bro Wendell. God bless all. Kapatid na Miguel Lazaro, God bless you. Brother Wendell from Torrance, California. Okay. Kay kapatid na Mauricio Cabuenas, watching from Qatar. Uy, ang kay kapatid na Sir Lasilot, the 12 message retracted. Kapatid na dami sila, no, na pumasok ngayon. Chepti, maayong buntag, Brad Wendell. Salamat sa inyong mga kanunay na amo sa pagpanalipod sa atong balang pagtuo from Abilino, Abures sa Cebu. Kumusta kayo diya sa Cebu? Kumusta kay Brad Sok Fernandez, Brad Adam? Dugay-dugay namin makaanha diya sa Cebu. Galing kay kapatid na Critic Games Visari. Bro Wendell, bakit yung mga Muslim pinasasabog ang sarili dahil daw sa jinn binibigyan sila ng 72 virgin at mga saan ba to? Katulong na mga lalaki. Yun ang mga paniniwala sa mga yung radikal, no? Radikal na mga miyembro nito. Okay. Kapatid na Marilu Tapungot, hello, Bro Wendell, salamat sa Diyos for defending our faith. Padayon ng bro, God bless. Shout out from Ireland. Uy, kumusta kayo dyan sa Ireland? Kapatid na Jan Andre Soriano, hello, Brad Wendell Talibong, watching from Amaya, Tansa, Cavite. Galing kay kapatid na Critic, Brad Wendell, ginagamit ni Taning, mga bulaang propeta at mga komunista. Isa prayer of exorcism kay Pope Leo XIII. Nasa naturang prayer, formula of prayer of Pope Leo XIII. No? Noon, maaring magamit yon sa laiko noon, pero ngayon, hindi na, para na lang yan sa ordained minister. Exorcissimos ti omnis immundi spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversari, omnis ligio, omnis congregatio et secta diabolica. Imagine mo na. Omnis congregatio, every congregation of diabolic sect. Omnis congregatio et secta diabolica. So, ginagamit ng demonyo, kahit na yung mga sekta na demonyo. At kaya nga karamihan sa kanila galit-galit sa mahal na Birhen Maria sapagkat ang mga demonyo, ang mga fallen angels ay galit talaga at natatakot sa mahal na Birhen Maria. May mga karanasan kami sa deliverance sa Office of Exorcism nang idasal na namin ang Salve Regina, yung El Holy Queen, no, na dasal. Grabe ang reaksyon sa demonyo na nasa katawan ng tao. May isang pagkakataon na nang inidasal na Salve Regina Mater Misericordiae Vita Dulcedo et Spes Nostra Salve, ang sigaw, grabing sigaw, sabi niya, hindi siya reyna, hindi siya reyna. Yung corona,
na nasa kanya dapat sa amin. O, yun, pahayag mismo ng demonyo, no? Na nasa katawan ng tao. Okay. Sa ating kapatid naman, kay kapatid na Balcony Open, shout out to my father who is watching this. And I am watching CFDs. God bless to you, brother. Thank you. Salamat po. Brother Emil TV, shout out po sa Radio Veritas Apolohika with Brad Marco Evangelista. Kumusta po kayo, Brad Marco Evangelista? Oh, ating mga kapatid yan, no? Kaibigan natin. Sila si Brad Louis, Brad Jose Gantos, Brad Marisol Mananili. Sige, kapatid na Tatang Larry. Nagkasama kami dito sa Osamis ni kapatid na Tatang Larry. God bless. Sana itong grupo ng itong Apolohika sa Radio Veritas, tulad ng pagkakataon na nakasama namin si Tatang Larry, darating sana ang pagkakataon na magkasama kami sapagkat yung mga kaibigan natin sa pangunguna ni Brad Paul, sinugat sa Kotos TV, palagi na namin nakasama sapagkat nandito pa siya sa Osamis. Okay? Ito, kapatid Ramel, sa Morris, Brad Wendell, mangutana ko paano maliligtas ang bata nga namatay na stillbirth, namatay sa abortion, gipatay sa aksidente, wala na bautismuhan. Daghang salamat, more power sa team. Okay, salamat po kapatid, no? Tingnan natin ang Catechism of the Catholic Church tungkol niyan, no? Sa bata na namatay na walang biniyag. Ano po ba ang tindig ng simbahang Katoliko tungkol diyan? Okay, malinaw yan, nakasulat sa Catechism of the Catholic Church numero 1261. Sa Catechism of the Catholic Church number 12, paragraph 1261, ang nakasulat ay ganito. Basahin natin mga kapatid. As regards children who have died without baptism, the Church can only entrust them to the mercy of God. Kung ano mangyari, we have to entrust them to the mercy of God. Okay? Malapit na tayo matapos mga kapatid. Oy, sorry. Malapit na tayo matapos mga kapatid, pero ang daming pumasok ngayon na mga kapatid natin. Sorry kayo, hindi natin mabasa lahat Galing kay kapatid na Cesar Bactol, magandang hapon po bro. Kapatid na Eli Balaco, hello pro, watching South Pacific Island, Samoa, salamat po. Galing kay kapatid na Critic, Bro Windel, na pusis ang China ng komunista. Wala silang communism, no? One of the branches sa attack na lalo na sa Freemasonry. Okay. At sa exorcism talaga mga kapatid, ang pinaka matigas tanggalin na demonyo ay yung demonyo na related sa naturang grupo. Okay. Ito, kapatid na Areliano Bernardo, shout out lang, idol. Okay ka. Sino pa to? Ang mga pumasok ngayon. Kapatid na Beberto Mentera. Good afternoon, Brad Windel. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. God bless po always. Kapatid na Montano Antipasado. Magandang araw po, Brother Windel. God bless sa inyong lahat. Kapatid na Norman Rex. Bro Windel. Bakit Benedictine Crucifix ang kadalasang ginagamit ng exorcism? Benedictine Crucifix, sapagkat ito mga kapatid, meron to siyang Benedictine medal. Sa Benedictine medal, nakaukit dito ang the ancient formula, the short formula
of Exorcism Ritual of Saint Benedict. Croc sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dox, vadi retro satana, non quam suadi mihi bana, sont malakwelevas FC Binina Vivas. Bakit ito ang ginagamit? Sapagkat pag sakali bumili kayo ng exorcism o Benedictine cross, dapat ipa-bless ninyo yan. Ang pari na mag-bless niyan, ang gagamitin niya ay ritual intended for the sacramental. No? Hindi yung generic formula of blessing. Ang problema lang, hindi lahat ng mga pari alam nito sapagkat hindi naman lahat ang mga pari na exorcist, no? At nag-attend sa annual convention ng PACHI, Philippine Association of Catholic Exorcists. Doon, merong proper formula. Bakit proper formula? Halimbawa, kung ang cross na nabili mo, Benedictine, ipabliss mo sa pare, gamit niya ang tinatawag na generic formula of blessing. Ang tanong, na-bless ba ang naturang cross? Na-bless po siya sapagkat ang kapangyarihan ng pare is to teach and to sanctify. So, na-bless siya. Pero ang tanong, hindi yung ginagamit na proper formula intended for the sacramental. So, therefore, na-bless siya, but hindi according to the intentions of the church. Kaya, Benedictine cross ang ginagamit at ito'y ipabless sa proper formula na nasa ritual ng yung handbook of prayer and deliverance ni Father Jose Sikaya pwede kayo makabili yon sa St. Paul, no? Meron ding ritual si Father Winston Cabading, pero intended lang yun sa PACHI members, Philippine Association of Catholic, yung malaki na ritual. Kompleto din sa blessing. So, kailangan na ma-bless siya, hindi yung generic term, generic formula of blessing, but yung proper formula intended for the sacramental. Bakit? Sapagkat na-bless siya according to the intentions of the church. Okay? Salamat po. Kay kapatid na Jennifer Kabatihan, maayong adlaw brother, watching from Jeddah, Saudi Arabia. Salamat. Salamat sa ating mga kapatid. Dami pang mga pumasok ngayon ng mga katanungan. Pero galing kay kapatid na kritik. Sabi niya, Bro Wendell, si Isaac, hindi si Ismael ang inaalayan ni Abraham. Bakit nang paloko ang mga Muslim? Okay, salamat po mga kapatid. So, wala na tayong panahon sa pagpatuloy. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating live. Sinisekap ko lang na mabasa talaga yung mga nagkukomento dito. So, salamat sa mga kapatid natin na palaging nagsubaybay. Tandaan natin, ang daming mga relihiyon ngayon na nagsulputan at umaangkin na sila ang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, ang pagkadaya ay maaring maranasan natin sa iba't ibang paraan. Pero, ang napakasakit, pag madaya tayo sa pananampalataya, sapagkat delikado po ang ating kaluluwa. Magsuri po tayo. Walang ibang relihiyon na sinaksihan at pinatunayan ng kasaysayan na relihiyong tatag ng ating Panginoon Jesucristo, kundi ang simbahang Katoliko. Swerte tayo, mga Katoliko, sapagkat nandito tayo sa totoong iglesia. Pero napakamalas natin kapag hindi tayo magpakatotoo bilang kaanib sa totoong iglesia.
Salamat po sa inyo. Pagpalain sana tayo ng may kapal. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, and with the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now, purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement from whatever evil spirits we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and refresh our body, soul, and spirit. And with the sign of your Holy Cross, drive away all evil spirits. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salamat po. Salamat.